Number one, keep building relationship before rules. So, kumbaga, connect before you correct. So, yun, at least tandaan mo yun. Ano? Minsan kasi mas nauna muna, bawal yan, kaysa magkwentuhan. Kwentuhan muna tayo, and then, pag medyo nakita natin yung anak natin, nag-open up na, baka that's the time pwede nating i-correct. Subukan mong kausapin na siya na hindi bilang, parang, minsan parang pulis tayo mga magulang, no? Anong ginagawa mo? Ano pinapanood mo? Bawal yan. Approach natin bilang kaibigan na nagmamalasakit. Of course, as a magulang. Tanungin mo siya, anak, ano ba yung pinapanood mo dyan? Hindi para husgahan siya, kundi para maintindihan din sila. Kapag naramdaman niyang hindi mo siya gustong kontrolin, mas magiging bukas siya at makikinig sa'yo. Pangalawa, Ate Lisa, model what you want her to see. Ibig sabihin, ang pinakamabisang pagtuturo ay hindi sa pamamagitan ng pagbabawal, kundi sa pamamagitan ng halimbawa. Maging maganda kang ehemplo. Kung nakikita ng anak mo na mas pinipili mong magbasa ng Bible, kaysa mag-scroll, mas pinipili mong magdasal kaysa magreklamo, or yung alam mo yon, yung mag-spend ng time sa kanya na ikaw naman maaring puro cellphone din pala, and then babawalan mo siya, ayaw natin ng ganon. Baka makita niya yung pagiging magpasensya mo kaysa magagalitin. Yun yung mga values na tatatak sa kanya. Ang sabi sa Kawikaan 22:6, Ate Liza, ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Kaya may training po na kailangan, Ate Lisa, train a child in the way he should go. Paglaki daw niya, hindi niya ito makakalimutan. Hindi mo kailangan kontrolin yung bawat video na papanoorin ng anak mo, ipakilala mo sa kanya si Lord. Okay? At si Lord bahala magbago ng puso niya. And lastly, Ate Lisa, as I end, create boundaries rooted in trust, not fear. Walang masama sa paglagay ng limit, pero paliwanag mo kung bakit. Anak, gusto ko lang na hindi mo madala sa isip at puso mo yung mga bagay na napapanood mo. Hindi lahat totoo sa internet. Hindi kita pinipigilan, gusto lang kitang protektahan. So, kumbaga, pag nakita niya na you operate on trust, hindi fear, yung takot na takot ka, sinyelter mo na yung anak mo, totally walang telepono, baka hindi rin po maganda pagka nasikil ng sobra. Kaya, as I end, Ate Lisa, ang social media parang apo yan. Pwedeng magamit sa maganda, pang paluto and all. Pwede rin makasunog, gamitin ng mga arsonist. So, it's a tool. Marami naman daw mga social media na magaganda po, katulad ng Daily Bread Devotion, yung TikTok natin, marami po yan. So, hindi natin kailangan takasan. Kawikaan 22:6, Ate Lisa, ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Tayo manalangin, Lord, gabayan niyo po mga magulang, nakikinig ngayon, lalo na si Ate Lisa, na kung may mga gusto kami, Lord, na gawin ng mga anak namin, iihemplo muna namin. At pag nakita sa amin ng mga magulang, maaari itong ma-impart sa kanila sa mas malalim na pamamaraan. Tulungan mo rin kami, Lord God, na talagang umasa sa iyo at hindi mag-operate in fear na talagang ikakadena mga anak na totally wala ng kalayaan dahil hindi rin ito magdudulot na maganda. So turuan namin mga anak namin ng proper values and then the Lord will guide them eventually. So salamat sa mga Ate Lisa na nakikinig ngayon na nagabayan ng salita mo in Jesus' name. Amen. With Pastor Jeff Eliscopides.